Kaya niya ang ulam dyan. Ulam naman dyan siya dyan. Pork chop. Minute eh. Minute, Nay? Ano, nasaan? Naka-offline? Offline si ano eh. Binibang tubig niya. Apa. Panain mo. Paandar ka ng electric fan dito, oh. Niya. Apa. Panain mo. Paandar ka ng electric fan dito, oh. Ha? Iba po narinig sa ano? Alamang. Okay, sensya na kayo guys ha. Kararating lang namin galing bayan. Dapat sana mga 6 o'clock ng gabi. So, at least tuloy naman sa pag-tutorial guys. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat guys. I'm back. Alamang asukal. Asin. Ay, Ma'am Calculus B, hello po. At tatatapli sa pag-send ng batya. Shoutout po kay Calculus B na magaling po talaga pagdating sa higher math. Thank you po sa pag-send ng finger heart po kay Calculus B. Sample po ng complex trigo-integral. Si Ma'am Calculus B na po magtuturo. Hindi ko po alam yan. Complex po ba? Ang hirap yan. Nandiyan na kayo kasi kararating lang namin galing bayan kasi may binili po ng nanay ko. Complex trigo-integral si Ma'am Calculus B, tanong ninyo kasi siya po yung talagang nagtuturo ng mga higher math. Okay, so, pasensya na kayo kasi nasiraan namin ng ilaw kaya mahirap talaga maganap ng ilaw na yun. So, dito muna sa mga papen, sayang ng whiteboard. Salamat po, Mex. Pasensya na. Tanong muna na kay Calculus B. Okay. Okay, pag-aaralin natin is all about ang hinay ng gripo. Okay. White Chair High School lang to sa dati na yun. Ano na, sa mga grade 10, Gen Math. Ewan ko na lang. Sabi daw ni Calculus B, meron daw siya sa playlist daw niya ng integration. Sige po, Ma'am Calculus B. Sige, keep on watching po. Okay, so ano ibig sabihin nun? 6 trigonometric function. Ano yun? 6 trigonometric pala. Napapaya ako dito sa pronunciation. 6 trigonometric or depende sa pronunciation. 6 trigonometric functions. Mama na yun, di kita maintindihan. Kaya nga, i-discuss ko na nga dito eh. Ano yun? Sige, balikan natin. Trigonometric function. Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, and cotangent. Okay? Ano yun? So, ang sine natin, sine data, is equal to y. Kapag cosine data is equal to x. Kapag tangent data, hindi po yung x over y. Opo na yun. Kapag tangent, hindi po yung x over y. Mali yung kung tangent yun. Ang totoo lang kasi pag tangent, y over x. Y over x. Yung tinatawag na sine data. Ito yun, di ba? Irerekta natin. Over cosine data. Okay? So, sunod doon. Kabaliktaran po ng sine is cosecant. Ano yun? Spelling nun? C data. Yan ang tinatawag na reciprocal. Kasi pag reciprocal sa Tagalog, kabaliktaran. Kabaliktaran po ng cosecant ay yung kabaliktaran ng sine, ito na po yung cosecant. So, 1 over y. O yung tinatawag na 1 over sine data. Gets? Ang kabaliktaran ng cosine is secant. Secant data is equal to 1 over x. Or yung tinatawag na 1 over cosine data.
Yung sinasabi ko kanina, x over y, yun ay tinatawag na cotangent. Kasi ang kabaliktaran ng tangent is cotangent. Ayun, nabuhay ka. Dan double NH. Yan po topic namin yan. Tama po kayo. So, pag baka makalimutan mo, pwede naman natin i-recall kasi laraman ng tamig, nakakamali, di ba? Dan na lang po. Sige, Dan. Okay, sige. Cotangent, data. Pag slow ka, wag ka magpapahina ang loob. Huwag tayo magmamadali. Huwag tayo magpa-pressure. Papahirapan tayo professor natin. Kaya pina-pressure po tayo. So, dasal lang. Talaga. Okay. X over Y or cosine data over sine data. Okay? Yan ang tinatawag na 6 trigonometric functions or trigonometric differential pronunciation. Okay? So, kailangan natin memorize yan. Kailangan balikan yung unit circle. Teka, kunin ko yung drawing Saan ba drawing mo? Mama na ba yung unit circle? Diniscuss ko na po niya sa dating live. Diba po naman kayo? Ito yun, guys. Para awan nyo na. Teka lang. Nawawala yata yung drawing ko dito. Nasa notes ko yun, guys, Kinig kayo. Come on here. Taran. May nagsabi. Ganyan po yung numeracy ko doon nakasalalay ang grades ko ng 1 ko. Grades ko 1 over 1 to 20 po yun. Tapos naka 17 ako kaya 89. Okay lang yan. Basta pasado ka sa math. So palapakan natin si Dance. Sabi ko sa iyo, Dance, huwag ka mang mapapahina ang loob mo. Kaya yan. Hindi mo naman nila ang buhay natin. Suggest derivatives of inverse trigonometric function. So, meron na po ako sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Assistant po ka. So, bago ko may pakita yung sa derivatives of inverse trigonometric functions, so, kailangan familiar po kayo do sa unit circle. Kung ano papakalaman niya is ibang discussion. Properties of second cosine function. Pala yan. Unit circle ng tawag doon Kasi sa pag-unit circle, unit circle kasi, ito yon. Kailangan familiar kayo doon. Ang x natin, cosine, pag y natin, sine lang. Yun lang. Familiar kayo doon Ganun lang. May memorize mo to, kailangang importante. Kung meron po siyang 0, 30, 45, wala pala to 45, umag pala to. Teka lang sa day lang, meron akong drawing dito Bayan, Mary, ang ginagagawa mo, walang unit circle. Sadali. Nalito lang po ako sa sign yung 3 mistake ko. Sige, isa-slow natin yan, dani HH, okay? Meron akong unit circle ako dito Nasa note screen sige, wait lang. Hindi niya pinagsama. Ito pa yung totoong unit circle sa 45-45. Yan. Ito. Kulang ito. Ito yung 45-45, di ba? Hindi niya pinagsama. Kasi pag 45-45 yan, isosceles triangle yan. Di kasi pinagsama to kasi nawala yung listahan ko dito. Kasi ganyan, unit circle, familiar kayo doon, di ba? So, ito pa yung 30 tsaka 60 kailangan pa may American. Ikunin ko yung cellphone ko, nakakaya naman. So, derivatives of the inverse trigonometric function. So, meron na po ako sa YouTube channel. Punta kayo doon. Ako na nga, mag-a-adjust. Meron sa YouTube channel ko, guys, follow up niyo ako, Miriam Flores, Ito. Ito po yan, Ito po yung kulay green ng background ko, Hanapin natin sa video. May nagpa-request. Si Jairo. Hanapin natin. Meron ako ditong playlist dito, Recalculus to, Basic calculus. Baka better ko sa basic calculus. Ayun niya na yung ulam Wait lang.
Hyperbolic to eh. Ano ko dito? Okay, dati. Hyperbolic to. Ito na nga, oh. Kung nanonood ka man, so ito pa yung video about sa derivatives of inverse trigonometric function. Ito na po yung sa playlist ko, Gyro, kung nanonood ka man. Gyro, follow up natin si Gyro. Ito na po, Miriam Flores po, Teaching Basic Calculus Part 21 in TikTok live streaming. Ang pamagat, derivatives of inverse trigonometric function. Yun na po yun. Yung video ako dyan. Ano yan? Okay na ba? Sige, Jay, kung nanonood ka, pakiclick lang. Okay? Sige, game na. Okay, search natin unit circle nito. Kailangan matandaan yung mga unit circle, ha? Tandaan yung mga unit circle. Dapat alam nyo. Okay. Ano yun? Search natin. Page po. Ang page po, Gyro. Wala tuloy. Ito. Miriam Flores. Ito, Miriam Flores. Teaching. Teaching Basic Calculus Part 21 in TikTok live streaming. Miriam Flores, pakipollow up niyo ako, ha. Kulay green yung background ko. Okay, thank you. Salamat. Panoorin niyo. Mga basic lang naman po. Kasi gagawin ko lang po yung ng crash courses, okay? So, ito. Unit circle, tandaan nyo. Tinuro ko na po yung sa dati sa live stream, guys. Sobrang na-late na po ako ng mga 40 minutes. Tapos sana mga 6 p.m. po tayo. Kaya lang, kararating lang namin kaya traffic. Alam mo na. Parang familiar po kayo sa unit circle. Pwede mo namang ipaskilya sa Manila paper nyo. Kaya sa index card. Ito na po yun. Okay guys na lang. Eto. Yan yun po yung unit circle, ha. Tandaan nyo. Meron po yan 30 degree, 45 at 60. Yan po yung mga special triangle tinatawag doon. May 60, 30 at 90 at 45, 45 at 90 degree. Special triangle ang tawag na minsan to the point, hindi lang po 60, 30, 90, kundi 30, 60, 90 po talaga kasi kahit anong mga position niya, the same lang po ang triangle niya. Yes, so familiar po kayo doon, ha? Sige. Paano natin sasagutan? Kailangan, nasa ulo niya pala yung mga ganyan, dalhin niya sa index card niya, sulat niyo habang maaga pa. Okay? So, ano example? Sige, magbibigay ako example. What if kapag let's say, example, 315 degree. Paano natin sasagutan? Medyo natatakot sila. Takot sila mag-solve, kaya wala lang. 315. Problema nga natin. Lampas na po siya ng, wala po siya ng 360 degree. Okay, anong gagawin natin dyan? Hanapin na natin yung unit circle natin. Kaya lang, problema. Ang bawal. Bawal po tumingin ng unit circle. Yan ang malaking problema dyan sa professor natin. Oh. Kaya papayag ko talang professor nyo na tumingin sa unit circle. Wala tayong problema. Hanapin mo lang. So, sabi nga daw, 350 degree, doon na po siya. Square root of 2 over 2, tsaka square root of 2 over 2. Ayan, I mean sa step. Negative square root of 2 over 2. Yun na po yun, ha? Kaso, ang problem, paano kapag maselan ang kanyang nagtuturo na hindi kayo pwede tumingin sa unit circle? Yan ang paraan dyan. Ang gagawin natin dyan, gagamitin natin ang initial angle natin para mahanap natin. Engineer Reke, hello, mabuhay ka. Anong gagawin natin? Kung maselan kasi ang professor nyo, hindi ka pwede tumingin ng chart ng unit circle kasi maipit talaga ang professor nyo. Mabuhay po, pero sira pala yung ilaw, kaya malang ilaw eh. So, yan nga, wala tayong magagawa. Pag kung hindi maselang, kung mabait yung mga teacher nyo, pwede kayo tumingin. So, ito. Ganun lang, kasimple. Hahanapin mo lang ng 6
trigonometric function or trigonometric function. Ganun lang, susod mo lang yan. Yun lang. Walang kahirap-hirap lang. Okay, malito. Ang problema nga natin, hindi po bawal po kasing calculator pag trigo. Depende sa amin. Binabawalan kami gumamit namin ng scientific calculator. Sa chart po kami tumitingin yung nililista talaga. So, doon namin tinitignan yan. Kasi bawal naman calculator pag trigo. Ewan ko lang po sa inyo, baka meron, baka naman bawal. Okay, paano? So, sa mga masela na prop natin, bawal ang unit circle. Alam natin kapag, yung coordination ng 315 degree is ordered per square root of 2 over 2, comma, negative square root of 2 over 2. Pero ang problema natin, paano? Yung 315 degree, nasa quadrant 4 siya. Bakit? Kasi gawin tayo ng initial angle natin. So, yan, dito. Counterclockwise ha, hindi po yung clockwise. Huwag kayong dyan. Paano natin malalaman? Di ba nasa quadrant 4 siya? So, nasa 270. So, ang gagawin natin dyan, ima-minus mo siya. So, 315 minus 270 kasi lampas na po siya sa 270. So, 5, bar of yung 10 natin, bawasan 2, 7, 35. Ala, mali ako. Teka lang, sandali lang. Hindi pala 360 pala yan. Sandali lang. 35? Sure po kayo? Alam ko 30 lang to eh. Sandali lang. Okay, 360. Sige, solve natin. Mali to. Kalimutan na natin yan. Pass is pass lang yan. 360 minus 315. Kasi nga, nasa quadrant 3 po siya. Kaya may condition po siya. So, bar of 10 natin, 5, tsaka yun lang. So, ang gawin, 5, tsaka 45. So, 45 po talaga. Galing talaga ng engineer kay Knight in Shining Armor po talaga. Okay, 45 degrees. So, ito pa yung magiging initial angle natin sa 315 degree is 45 po talaga. Pero so, naka-negative. Nasa quadrant 3 po siya. So, nandito po siya sa quadrant 4. So, ibig sabihin, yung ganyan na yan ay naka-45 degree po to. Let's say, hindi na magkasya sa board ko. 45, 90. So, ano po yung magiging sagot niya? So, naka-negative. So, ang magiging order pair natin, sinasabi ko sa inyo, so magiging na siya, magiging square root of 2 over 2 and negative square root of 2 over 2. Po. Ganun lang. Okay, matakot kasi, natatakot kayo eh. Ito pa yung initial na angle natin, 45, di ba? Ito yan. Hindi tayo tumigil, di ba? Ito pa yung 90, ito pa yung 45. Kasi na may 90, may mark po yung ganyan, is 90 degree po yan. Gets? Ganon. Ito yung magiging value natin. Paano natin manalaman? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ito po yung X, ito po yung Y. Tandaan, ito po yung cosine, ito po yung sine. Kukopyahin na lang. So, para mahanap natin yung 6 trigonometric function natin, ano yung magiging value of sine degree natin kapag ang given natin is 315 degree? Ang gagawin natin dyan, dito tayo titingin sa quadrant na to. Yun lang. So, sabi daw, pag sine is equal to y, ito na po yun, ang na-plugin natin, di, ganun na lang. Napakadali lang naman eh. Ganun lang. Kayo matakot? So, ano ba yung value of sine natin? 3 yan, di ba? 6 yan, di ba? 6 yan. 6 yan. So, 6 yan. Napakadali. So, ano ba yung value of sine natin sa 315? Ito na pa yung initial angle natin. Calculus just. Grabe ka naman, AI. Ano gagawin? So, substitute lang. Ito yung value of y natin. Ito yung y. Naka-plug in na nga eh.
Kalat niyo yung mga mata nyo, kalat niyo yung mga mata nyo. So, ganun lang, ganun simple. So, negative square root of 2 over 2. So, yun yung magiging sagot natin. Ma'am, paano pag cosine? Ang dali-dali. Pag cosine data, value of x natin, ito na po yun. So, equal to square root of 2 over 2. Ganun lang. And paano kapag tangent? Yan ang pinakamahirap dito sa mga estudyante, nalilito sila, kaya aral ng mabuti. Kapag tangent, alam mo naman pag tangent, y over x. So, ang gagawin natin dyan, i-rationalize mo siya. So, negative square root of 2 over 2 all over square root of 2 over 2. Reciprocal yan. Ganun lang siya. So, ang gagawin natin dyan, ginagkasayin dito. Dito muna tayo para hindi makalat sa papel. So, rationalize mo to ha. Ito, babalik na rin to. Ito, kukopyahin kasi pag divided by in any computation, kapag ang fraction is nasa ilalim, i-reciprocal mo siya. From here, magiging 2 over square root of 2. Doon na lang. So, dito muna tayo. So, square root of 2 over negative. So, negative square root of 2 over 2 times, from here, babalik na rin siya. Inuulit ko, babalik na rin. Magiging ano na siya? 2 over square root of 2. Napakadali. Sobrang duper super problema. Malaki problema, may negative. Wala tayong problema, pero yung iba, negative 1, ang galing naman ni Kapogi Shop. Pwede cancellation mo ito. Wala tayong problema. Wala tayong problema. Akala nila kapag negative sagot mo, iyan na sagot mo. Kung mag-aral ka mabuti. Negative. Yan talaga mga mautak ng mga tao na yan. May pagka-exotic lang naman. Negative talaga yan. Ang problema nga lang, natatakot sila magkamali. So, negative talaga para sure po tayo. Pero mali yun. So, negative 1 talaga sagot. Yan, sinagot ni Kapogi siya. Paano kapag trust issue ka? Negative square root of 2 times 2. Ganun lang kasimple. Paduda-duda lang naman. Wala po tayo problema kasi naggagaraduate po tayo sa pag-iisip natin. Ala ka, ganun lang. Yun lang naman eh. So, ito ang sagot sa tangent natin. So, ang tangent natin, tangent data, is equal to negative 1. Ganun lang. Tuturuan ko kayo kapag may cosine. Cosican pala. Cosican data. Anong sagot, guys? Pakisagot. Recitation, guys. Ito pa yung formula na kailangan itong i-substitute. Ganun lang yan. Okay. Wala pa sa sagot? Anong value para makuha natin yung cosican data? Ito pa yung formula. Substitute lang naman. Substitute lang naman eh. Mamawan yun na. Sige, 30 seconds para masagot nito. Wala na ba? Sagot na. Ano yung lalamunan ko? May kasi ako kaya nahirap ako magdighay eh. Nasagot na sa cosican data. Sa given is 350 degree. Hala ka. Come on. Hi. Wala na yata. So, tapos na yung 30 seconds. So, di ba? Kakapin lang naman. May formula naman. So, 1 over, ano ba value of y natin? Kapag ang value of y natin is, problema. Ra-rationalize pa yan. So, dito, babalik ka dito. Di ba sabi nga nila, 1 over, yung value of y natin is negative square root of 2 over 2. Reciprocal na. So, 1 times 2 over negative square root of 2. So, talagang rationalize po talaga pasok niya. So, 2 over negative square root of 2. So, rationalize po talaga yan. So, magiging ano na siya? 2 square root of 2 over 2 negative. Magiging
negative square root of 2. So, yun ang magiging sagot natin. Ayan, tama talaga si Kapogi siya pa. So, ito na yung magiging sagot natin. Yun lang. So, wala na tayong magagawa. So, erase na natin to. So, finalize natin will be the negative square root of 2 natin sa cosecant data. So, negative square root of 2 daw. Yan. Bakit yung sulat ko? Yan, matagal kasi hindi ako nakapag-aral eh. Tagal na. Nag-stop na po ako. Susunod na second. Sige, pakisagot. Secant data. Sige, anong sagot? Ganun pa rin ang kalabasan. Ala, napakadali. Sige, recitation po tayo sa magpapa-up. Hindi puro sulat-sulat lang. Positive na lang, galing ni Kapogi siya. Hindi na kailangang magpaliwanag, nandun na. Okay, pwede naman positive mo wala lang. Okay, since, pero hindi sila naniniwala sa akin. Sige, turo ko sa inyo. Wala po tayong problema. So, 1, kapag kabaliktaran ng cosine is secant data. So, 1 over, ang value of x natin, eto na po yun. Babalik, ayan lang naman, papositive lang naman. Sabi daw ni ano eh. May pagkakaroon ng trust issue. Ayun yung maniwala. Hindi na nga ako naniniwala sa akin eh. Ito na nga, sinusolve ko na nga. Ito na nga eh. Ito na yun, guys. Rationalize lang naman. Para awa nyo na. Ganun lang yan. Ba, yun na, hindi na natatakot sila na napipressure eh. Kasi pinapatawa lang po kayo. Ano na lang siya. O yan, positive. Walang pinagkaiba. Ganun lang naman. Positive, or simply, square root of 2 na lang. Understood na po yung positive kasi hindi namin sinusulat yun. Kasi understood naman. So, square root of 2 yung sagot natin sa secant data. Square root of 2. Paano kapag contangent? Napakadali. Sige, sagot. Ang dali-dali lang naman eh. Papainalize natin sa given na to lang. Malayan na natin, kalimutan yung pass is pass naman yan. Sige, yan sana. Negative 1 daw. Ang galing ni Kapogi Shop. Sige, ang gagawin natin dyan, substitute lang naman. Ano may value of x natin? Ipa-plugin lang naman. Yung value of y natin? Ipa-plugin lang naman. So, wala na tayong space nito. So, ang gagawin natin dyan, dito tayo. So, ano natin? Wait, kapat na tayo pa. So, square root of 2 daw over 2 times, ang reciprocal ng negative square root of 2 over 2. Ganun pa rin. So, negative 2 square root of 2 talaga yan. So, will be cancel out na po talaga yan. Ganun pa rin. Trust issue. So, negative 1 talaga. So, ganun pa rin. Kaya, ganun talaga ni Kapogi. So, ang sagot will be the finalize of the 6th trigonometric function. Ito pa yung magiging finalize na. Yan. Sige, may tanong po kayo. Guys, sige, magbibigay ako ng challenge. Kayo na lang sasagot. Di ba? Napakasimple. Simple. Sige, kopyahin nyo. Sino may tanong? Lalo na si Dan NNH nahihirap pa sa secant. Sige. Wala tayong problema. Secant lang naman, kani HH. Kung nanonood ka man. Asa na ba si Dan NNH? Sign lang nagka-problema. So, ang sign lang kasi, kung Dan NNH, kung nanonood ka man, why lang po talaga yan. Log in lang. Hi, hello po, Sir Oni. Wala na, late na po ako ng 45 minutes. So, thank you po sa pag-send ng batch. Sige, note ka na lang po, Sir Oni, if you want. Okay. Sige, ma'am, paano kapag may problema po tayo? Ma'am, paano kapag, let's say, 35? Hindi kakayanin na mag-solve yan. So, mahirap po talaga yan. Sige na nga, ay maniwala. Sige, try niya natin. So, ma'am, paano kapag, natin, ang data natin is 30 degree. Huwag na yung 35 kasi hindi nakakayanin pag-solve nito.
calculator ng kalalabasan niya. So, decimal point ng kalalabasan. So, wala po tayong magagawa. I have no choice. O, diba? O, ma'am, paano? Tingin kayo sa unit circle. Ang problema, ma'am, kapag mahipit ang teacher niyo, huwag nang titingin na sa unit circle. Balikan niyo yung initial angle natin, yung quaterminal angle line natin, i-recall niyo. Okay, sa mga mabait ang teacher natin, 30 degree daw. Mamasan yun. Ito po yun, di ba? Halak, balik. Turo. Ganun lang naman yan, oh. O, so, anong pa-value nito? So, sabi nga daw, square root of 3 over 2 and 1/2. Ito po yung x, ito, comma, y. Ito po yung cosine, ito po yung sine. Ay, dali-dali lang naman yan. Paano kapag maselan ka lang, ang maselan talaga yung ano nyo, yung prop nyo? Nagigigil ako sa prop na to. Problema nga, may properties kasi ang 30 degree natin. Pinag-aralan ko po sa live streaming yan. Sa totoo talaga, yung mga initial angle natin ganito sa 30 degree. Mamanig mo yung 30 degree, mababa lang naman talaga yan, di ba? So, ito po yung 0, 10, 20, 30. Ito po yung 30, di ba? Oh. Counterclockwise nga eh. Counterclockwise, pabaliktad yung ikot eh. Ito na po yun. So, ito na yun. So, 30 degree po. Iba naman yung 60 kasi pag 60 pa tayo talaga yan. So, ito yun. Ito po yung 30, ito po yung 60. Magkaiba yun. Ibang properties may nag-uusapan niya. Pero iba ang value nito. Nakadepende pa sa pag-solve ng problem niya. Okay? Ganun lang. So, hahanapin natin yung 6 trigonometric or trigonometric function. Ano yun? Sine data. Doon nahihirapan sa dani-nire slow natin. Ay, hello po, President. Ay, BPM na yata yung mga fake account na. Hindi, baka naman, yung solution ng mamuto sa, ano yun, sa, hindi ka nagabanggitan. Totoo ba talaga yan, BBM? Okay, sine data. Okay, sine data. Ano ba yung value of sine data natin? Ito nakalagay, di ba? Eh, di 1/2, ganun lang yun. O, paano kapag cosine sagot? Sige, sino sasagot? 30 seconds, sino sasagot? Pwede naman kapugi kapag decimal pinag-usapan 0.5. Wala po tayong problema. Pwede. Depende po sa prop. Pwede. Pwede fraction, pwede decimal. Depende po sa tinuturo na prop yung ipapayagan kayo mag-decimal. Pwede naman. Pwede. Kasi ang decimal number is alternate yung sagot nyo. Kasi madalas sinasagot is fraction lang talaga. Okay? Ay, kapogi siya. Thank you pa sa pag-send na match. Paano pagka tangent? Tangent lang naman eh. Tangent data. Sige, sino sasagot? Paano po nakuha yung sine tsaka cosine pag walang titig na sa unit circle? So, Rousey, hello po, magandang gabi. Kung titignan natin talaga sa, mamaya natin yan. Kunwari, ito, babalikan natin. So, 315 degrees daw. Hindi ka pwede tumingin sa unit circle. Palitan mo na lang ng over 3. Sige po, palitan na lang ng over 3. Sabi ni Kapo ko di siya. So, paano? Hindi ka pwede tumingin ng unit circle kasi maselan talagang prop nyo. Ang gagawin mo, babalikan nyo yung mga quaterminal angles of initial para makuha natin yung initial angle natin. So, ang gagawin, mag-drawing ka ng Cartesian plane. Di ba yung 315 nasa quadrant 4 yan? So, ang gagawin, ba-minus mo siya sa given na to sa 360. 360 minus 315 is 45 degree. Yung 45 degree is the special triangle po yan. 45, 45, at 19 degree. Ito na po yan. So, ito na yung magiging value niya will be the square root of 2 over 2 and negative square root of 2 over 2. Bakit negative? Kasi nasa quadrant 4 siya, di ba? Ito po yung sinasabi ko is the hypotenuse. Opposite at adjacent. Doon na natin malalaman yung ano niya, yung value nito. So, gano'n lang. Napakasimple lang. So, yun lang, palitan. Kasi pag hindi mo
talaga mabait talaga yung teacher nyo, magsusolve ka talaga. Paano ka nagpapatulan ng assignment? Hindi po ako nagpapatulan ng assignment, hindi po ako nagpapagawa ng assignment. Sino ba itong Duterte na to? 122 ba? Baka magmumura ka po kayo, Presidente, ha? Ano po ito? So, tinatawag na sixth trigonometric function. Sa paggawa na ng bali natin. Hindi rin daw siya magmumura. Kumusta po kayo, Presidente? Ang dami na may mga pekams. Ganun lang, kung nanonood ka man, lousy. So, babalikan mo yung sa mga quaternion angles para makuha yung initial angle, tsaka na natin madadrawing. Kasi makukuha na naman yung mga special triangle is 30, 60, 90, tsaka 16, 30, 90, tsaka 40, 40, 45, 90. Yan na yung pinapokus natin sa unit circle natin. Ganun lang kasimple. So, babalikan natin dito. O, yan ang kasagutan cosine. Papalitan na ng square root of 3. Ganun lang. So, square root of 3 over 2. Ganun lang kasimple. Pag tangent, babalik naman lang na. So, ang gagawin natin dyan, wala tayong scratch paper nito. Magpunit nga tayo. Kaso nakakainis eh. Sige, scratch paper. So, tangent po tayo guys. So, ang gagawin natin dyan, 1/2. Reciprocal ng 1/3 is 2 over square root of 3. Cancel out, magiging na siya, magiging 1 over square root of 3. Rationalize. Ang ingay naman nasa labas. Square root of 3. Ito na pa yung mag-isagot natin sa tangent natin. Ganun lang kasimple. Okay, sige, ganun lang. Pa-join lang po, one time lang. Nako, kilala na kita. Ang galing naman ni Kapogi siya. Okay, so paano kapag kusikan? Kabaliktaran ng sign is kosekan. Kosekan data, ano sagot? Alam ni Kapogi siya yan. Siya na naman yung naging sadyante natin. Sige lang. Napakadali-dali lang naman yan. Sige, tuturuan kita doon sa pag hindi titingin ng unit circle kapag natin. 2 daw, sabi ni Kapogi Shop. Sige, paki-explain po Kapogi Shop. Sige, recitation po tayo. So, guess natin. Kung magaling ka talaga. Kapogi Shop. Kung naiiyak ka, okay lang. Salamat na lang. Yung wala po sana tigna sa unit circle at saka special triangle, dapat po derivation. Okay, sige, balawsik, tatapusin natin yung ganyan, ha? Tatapusin natin. So, waiting po tayo. Wala, ayaw yata, nahihiyata si Kapogi Shop, eh. Paano natin malalaman kung sikan? Ano lang kasimple? Ano ba yan? So, 1 over, balik po natin is 1/2. Babaliktad din na naman eh. Di 2. Malamang 2. Ganun lang. Yun lang. Ganun na din do sa second. Kasi pag second po ito, second data, ano sagot sa second? Medyo complicated yung second, ha? Sige lang, teka, wait lang. Isa-search natin sa Google. Sino sasagot sa second data? Anyone? Search natin, ha? Kasi meron akong formula dito, Lausi, 2 square root of 3 over 3? Ang galing naman ni Kapogi siya. Ang kabaliktarin natin na second is yung cosecant, di ba? So, ang gagawin natin dyan is 1 times, kabaliktaran po ng, para malito,
Kasi kapag cosine, ito pa yung cosine, di ba? Square root of 3 over 2, babalik na rin natin kasi nasa division of fraction po tayo. So, magiging ano na siya, magiging 2 square root of 3, rationalize pa lang yan. Ganun lang kasimple. Balikan nyo algebra nyo kapag hindi nyo kabisado yung mga rationalizing. Importante yan. Pwede naman, pag trust issue, pwede mo multiply, diba? Square root of 3 times square root of 3 would be square root of 9, kaya lang matrabaho lang. Square root of 9 is square root of 3, cancel out mo na lang para mas madali. Eh di magkakatabi lang to, eh di 2 square root of 3, di 3. Galing naman niya, no? Ikapogi. Okay, calculus daw po ang sunod. Patay tayo dyan, Mabi. Busy kasi ako eh. Si calculus B yata magtuturo din ng mga calculus na lesson. Sige, try natin, Mabi, kung ano ba ituturo ko. Sige, try ko, Mabi, kung gusto. Okay. Ito talaga sagot niya, sabi daw ni Kapogi. So, sana lang. Cotangent data. Ano ba value nito? Di naman, ginadyak lang kita, Mabi. Ang galing naman ni Kapogi siya. O, sige. Paano na nangyari yun? Ayun, naiiya siguro mag-explain si Kapogi. So, kapag cotangent, kabaliktaran po ng tangent, data is cotangent. So, in the ways of the explanation is x over y. Ganun lang kasimple. Isa-substitute lang naman. Gamit ang division of fraction. Kasi pag denominator, babalik ta rin kapag nagsiship ka ng multiplication operation. Ganun lang kasimple. May quiz po mamaya. Wala po magaganap yung quiz. Pagod lang kasi ako. Ito lang. So, yan. Square root of 3. Square root of 3 over 2. Babalik ka rin natin. Kasi ang value of y natin, 2 na lang, di ba? But trust issue, 2 over 1 na lang para simple. Ay, di square root of 3. Di tama naman siya. Gano'n, square root of 3. So, yun lang. Stat lang yung inaral niya. Kasi naabutan ko ng high school eh. Siguro mga mode, median, at mean. Standard with variation, group data, and group data. Kailan nakakalimutan ko kasi kailangan ng calculator eh. Kaya, pasensya na. Stat, ano ba yung inaral mo sa stat? Kasi baka basic sa amin nung nag-high school ako. Hindi pa ako kumukuha ng stat and probability. Sa second year pa yon. Okay. Ito na pa yung sagot for the value natin. Sige, kopya. Ibang challenge po tayo, guys. Okay. Tuturuan natin si Lau Sidot sa sa unit circle. Grabe talaga yung pagsubok talaga. Ay, di ako na. Grabe naman po kayo. Okay, paano kapag yung hirap na hirap ka na? So, no choice po tayo. Kapag ang angle natin is, pinag-uusapan is 65 degree. Sige, sagutan nyo kung kaya nyo. Gamit ang mga unit circle, kaya nyo ba? Parang hindi naman, parang malabong mangyari yun ha. Sige, pakisagot gamit ang sine, data, cosine data, tangent data, cosecant data, secant data, at cotangent data. Sige, sagot. 65 degree, hindi po 60 magkaiba yun. 65 po, 65. Okay, pero maselan talaga yung prof nyo. Wala ka. Popost ko po yan sa YouTube mamaya pag after daw yung mga live. Okay. Medyo nalalosta talaga ako.
Wala ba sasagot? Sige, 1 minute. If you want talaga 65 degree. Hindi po 60 ah. Okay, wala na yata sumasagot na yon. Angle of 65 degree, baka naman natin makukuha ng mga 6 trigonometric function or 6 trigonometric functions. Ang galing talaga ni Lausi. Paki-explain Lausi, bakit decimal po yan? So, recitation. Ayaw naka-private account, sayang naman. So, explain. So, paano natin malalaman? Kung titignan natin sa unit circle, di ba 60 nakalagay, ang kaso ang given is 65, so wala. Wala po nakalagay dito sa value na to sa unit circle, so wala po tayo magagawa, so no choice po tayo. O, di ba? Naka-decimal, so kunin natin calculator. Kunin ko yung calculator. Sigurado po tayo. Derivatives nga po, so sige mamaya pagkatapos ng end ko, sige. Kung kakayanin mag-derivatives. May mga ano lang, yung wag lang masyado mahirap. Yung mga basic lang muna. Okay, wait lang. So kukunin natin yung decimal point ditong 65 degree. Ala, nasira yung calculator ko. Ba yan? Kasi hindi kakayanin ng unit circle yan, wala tayong magagawa. Math solve it po tayo para guys, oh. So, try go po tayo guys. So, wala po tayong magagawa, no choice po tayo. Ang gagawin natin dyan, sin 65 degree daw. Sagot. Oh, decimal po talaga. So, no choice po tayo. Wala tayo magagawa. So, if nakangailangan talaga ng calculator sa Trigo, no problem. Pero ang problema nga natin, yung maselan na talagang prop niya na binabawalan kayo ng calculator sa Trigo. So, pero binibigay ng teacher niya yung chart, yung listahan about sa trigonometric function. So, hindi mo na kayo memorize, titignan mo lang. Dinadala sa examination. Ganun, unya papahirapan sa rin niyo. So, ganun talaga buhay natin. So, 0.90 na lang. Pwede i-round off. Kasi, more or less lang naman. Kapag yung meron dito, let's say, sabi daw, cosine 65 degree. Wala tayong magagawa sa 0.42 talaga. Okay, sin 3045. Hellcat. 0.42. So, pag tangent, problema nga lang yung pumasalang prop nyo, hindi na tinadala yung calculator. Nakakatamad kasi pag ganyan eh. Hindi approximately 2.14. Tama ka, Pogi. Sige, cosine ka na lang. Ikaw na maglista, ano. Okay, sin 30 plus 45. Pwede ba yun? Hellcat? Pinag-iwalay. Para may 65. Ano sunod solution, Hellcat? Apply identity. Sige, ikaw. Up ka dito. Ngayon ko na nalaman, ha? Galing ng mindset mo. Ikaw naman po nakakalam, Hellcat eh. Apply identities.
Sin 30 plus 45. Pwede ba yun? Sige, tignan natin sa calculator. Ha? Tulog na ako, oy, kahoy. Ayun. O, sige. Wala na ba yung mga cosecant? Ano? Sige, ako na magta-type. Cosecant. Ha? Square of 6 plus square 2 over 4. Diyan sa ano? Cosecant? Tignan natin. 65. Aray. So, cosecant. Bakit naka-ray dyan? Okay. Sa 30 plus 30 ba? Sige, screenshot natin. Malalaman natin sa solution yan. Okay. Ano ba naman to? May identify yung Google na to. Anselan talaga. Hala, maselan talaga siguro yung buksan to. Ay! Papahirapan pa ako sa sarili ko. Teka lang, iano ko si Google eh. Hala, teka, hindi ko mabuksan yung yung cellphone ko. Ano ba yan? Ay, mag-verify oh. So, 1.1 daw, sapit po pinero. Okay, 1.1. Yan. 0.6, 0.46 saan? Sa second? Okay, so, plus issue talaga. 2.3. Tapos naman, okay. Slow ko masyado. Cotangent. Bawal kasi. Ang problema nga lang, yung calculator niyo yung mga reciprocal, yung cotangent, kasi yung secant. Kasi wala na kasi ako nakakita sa calc yung mapang ganyan. Ang nakita ko lang tangent, sine, tsaka cosine. Okay, 0.7. Sige. Medyo tinamad lang talaga o ganun talaga. Ganun talaga. Okay lang. Cotangent. Sige po. No choice po tayo. Okay, last na lang para ma-inlive na po ako. Ma'am, paano? Challenging po tayo, guys. What if kapag yung angle din ay lumampas na? Sige, pakasagot na lang. Last na to ha. Sige, pakisagot. Paano kapag yung ganitong given is lampas na po siya ng 360 degrees? So, 480 degree. Data is equal to 480 degree. Paano? Sige, sagot. Sine data, cosine data, tangent data, cosecant data, secant data, cotangent data. Sige, sagot. Galing talaga ni Kapogi siya. Ang galing-galing. Okay, titingin tayo sa unit circle. Kaya lang problema 480. So, mag-drawing po tayo ng initial angle natin. So, Cartesian plane po tayo. Diba sabi nga nila, lampas na po siya ng 360 degree. Ma'am, asan po yung sinasabi niyong 480 degree? Nasaan? Nasa 120 na po siya. So, pag 120 degree po yan, nasa 60 degree po. Ang totoo, nasa 60 degree po yan. So, isang ikot, pangalawa dito. So, nandito na po siya sa
What you call this? Huwag natin. Ang laki naman nito. What you call this is the 60 degrees. So, nasa 60 degree po yan. So, 60, 90, at 30 degree. So, special triangle po tayo, no? So, ang totoo po talaga 60 degree. Paano natin malalaman yan? So, ang hirap nitong anihin. Kapag lampas na po siya ng 360 degree, i-mindset po tayo sa 480 minus 360, 120. So, i-minus po siya sa sa 90. Try natin. 9, 10, 11, 12. So, 30 po talaga yan. 30? 30 po talaga yan? Parang mali. Sandali. Hirap naman ito. So, lampas na po siya. Siguro mga, natin, 180. Try natin 180. Para sure po tayo. 60 po talaga. Mali to. So, 120 yan. Wala na po tayo. So, ang totoo na sagot niyan is 480 minus 360 is, totoo is 120 po talaga yan. Ito yun. So, 60 po talaga ang initial angle natin. Kaso, ang magiging value natin, kung titignan niyo sa, natin, sa unit circle natin, nandun. So, naka 60 degree po yan. Doon sa katapat ng 120, ang totoo is initial is 60 degree po yan. So, magiging value natin will be the, natin, dito sa sagot natin, ay, ang totoo lang po talaga, dito tumingin sa papel, sa magiging na siya, sa magiging negative 1/2, comma, square root of 3 over 2. Ito yung magiging value natin, x and y, Ganun lang kasimple. Ganun lang. Okay. Naku, ang base na yata sumagot ni Kapogi Shop. Sige, isolve na natin. Ma'am, paano? Dito sa sign natin, galing ta naman ni Kapogi. So, doon lang. So, square root of 3 over 2. Yung cosine, kung pag-cosine talaga, pwede naman negative 0.5 or 5/10 or kaya pwede naman negative 1 na depende. So, negative 1/2 or diba is negative 0.5 or 5/10. Okay? Bakit yung sulat ko? Paano kapag tangent na? Solve nyo naman yan. So, tignan natin, pag tangent, hirap nito pag tangent eh. Kasi i-reciprocal yan. So, pag tangent po talaga, square root of 3, division of fraction, babalik natin siya. So, magiging negative 2 over 1. So, ganun talaga, negative square root of 3 daw. Yan. So, negative square root of 3 daw. Kapag cosecant, umasa na lang tayo kay Kapogi. Lousy, okay, meron ng lousy. Negative square root of 3. Okay. So, pag cosecant po talaga pinag-uusapan, 1 over y po talaga yan. So, 1 times, kabaliktaran po ng sine natin, ito, magiging 2 over square root of 3. Rationalize po talaga diretso. Wala na ba? Sige, double check natin. Kasi kabaliktaran natin ng natin. Sign natin. So, ito na pa yung sagot natin. So, 2 square root of 3. Yan lang. Ay, nangati yung ilong ko. So, kapag second po talaga siya, panay sa pag-second. Sige, sino sasagot? Second lang naman. So, pag second talaga, kapag ang x natin, 1 time is, kabaliktaran ng 1/2 is negative 2. So, negative 2 talaga yan. Ilan? Bakit negative? Kasi, nasa quadrant 2 po siya. Quadrant 2 po to, di ba? Gets? Gets niya? Ingat lang po kayo sa mga sign kasi dami nagkakamali dyan sa mga negative sign. Okay. Paano kapag cotangent? Kapag cotangent, kabaliktaran po ng tangent is x over y. So, kapag ang negative
1/2. Reciprocal ng square root of 3 over 2 is 2 over square root of 3. So, 2 over square root of 3. Rationalize pa yan. Hindi naging dahilan. Hindi negative 1 talaga yan over square root of 3. Rationalize pa. Wala tayong magagawa. So, square root of 3 over 3. Kaso negative. So, negative square root of 3 over 3. Yun lang. So, yung magiging sagot natin for the hardest of the question natin. Yun lang. Sige, tuturuan natin sila kasi para natin malalaman kung hindi titignan ang natin, yung unit circle natin. So, pabalikan natin to. Kasi mamaya natin sasagutan niya. Okay. Sige. Wait lang ha. Lausi, kung ito yung request natin. Sige, sino yung mag-screenshot? So, babalikan natin, tapos babalikan natin yung another example natin. Laos na yung lalamunan ko. Laos na yung lalamunan. Okay, paano natin malalaman yung unit circle natin? So, sandali. Medyo na ako mahirapan yung adjacent, opposite, tsaka hypotenuse. Kasi nagkakabaliktad yung figure, kaya nalilito ako minsan. Kaya gano'n. Ito na kailangan natin malaman yung figure natin. So, ito yon. Kung lausin ako nanonood ka mas, special right triangle natin para makuha natin sa unit circle natin. So, meron tutapan yun, nagkakabaliktad po talaga yung mga figure. Minsan kasi pag ganyan, nagkakaroon pa ng figure. Pero ganon. So, kung titignan natin, dito parang mali. Ito yung figure. So, kailangan ito sa aptitude lang naman, di ba? Yeah, wait lang. Sige, yung figure natin, nakatalan ng matanda para hindi na kailangan magtignan ng unit circle natin. Long C. Ay, nandito si Math Enthusiast. Hi, Math Enthusiast. Nandito pala si Math Enthusiast. Para akong binabalibag ako sa pagkakalaban natin. Ganun lang. So, ganun, Long C. I-apply natin to sa unit circle. Yun, sige, magpupunit ako ng papel. Papalikan natin sa unit circle, pinag-uusapan natin. What if tatanungin natin do sa natin, sa unit circle, babalikan natin to. Kasi ang tinatanong natin, so katawa yan, di ba? Sige, pabigyan natin si Lausi. Titignan natin. Kunwari, kapag ang natin, sign, let's say mga, hirap naman nito, 240. Try natin. So, sin 240 degree. So, hindi ka pwede tumingin sa unit circle. Titignan natin sa right special right triangle. So, asang ba si 240 degree? Pero nakasign po siya. So, drawing po tayo ng Cartesian plane. So, di ba pag 240, lampas na po siya ng 180, 260. So, try natin. 270 minus 240. Kasi nga, nasa quadrant 3 po siya. So 30 degree. Kaso, naka-negative. Malaki problema na itong issue na to. So, dito po siya. Ang gawin natin dyan, nandito po ang natin. So, nandito. So, parang nasela natin yung mga ganito na to. So, 60 degree. So, teka, wait nga lang. Parang nagkamali din ako. 360. So, nasa 60 degree po to. So, paano natin malalaman to? So, 60 po yan. Paano malalaman to? 60. Ito po yung 60, di ba? Yung natin, initial na angle natin is 60. Bakit naging 60? So, yan natin. Wait lang. Things that you know what you say. Dito.
Integral of trigonometric function naman po. So, meron na po ako sa YouTube channel ko. Miriam Flores. So, trigonometric function, meron na po ako niyan sa YouTube channel ko. 60 degree ang initial angle natin. Nasa quadrant 3 po siya. So, ang maging value natin will be the problema. Sige. Ito ang YouTube channel ko, Relix na to. Balikan natin. Yan. Yun talaga yung boses ko, Nay. Ay, mali. Nanay ko yan. Hanapin natin trigonometric function. Meron na po ako nun Integral Sandali lang. Hanapin natin dito. Kasi ate, hindi wala pa. Wala pa? Basic calculus yan. Tignan natin. Ay, ano to dito? Ano ba yung score natin? Medyo complicated. So, Inverse po to Hyperbolic function to. Hanapin natin. Dito lang yan Ito. Ay, transformation to. Sandali. Ay, transformation to. Wait lang. talagang po guys sa amin. Ay, transformation lang ito. Hanapin natin para to kay to. Yung sa wala yata ang video sa may video ako dito sa trigonometric function. Hindi pwede mawala yun Hanapin natin, kalkalin natin. Hindi pwede mawala ito Baka nandito siya. Ay, ano to? Press pa yung nuggets. Press to yung nuggets. Ay, hyperbolic to Wala yata akong video doon sa Thank you po sa pag-send ng match. Nuggets na. Wala na yun ang mga viewers. Parang ang on. Trigonometric function, mayroon ako niyan Teka lang, hanapin natin. Hirap na mag-ano ako, relaxan. Hanapin natin. Hanapin ko Hindi baka nandito lang yun. Nasa kauling-hulihan lang yan sa trigo. Teka lang. Ay, sa calculus din. Pero calculus yung huli kong na-stream. So, ano na to nasa hyperbolic na ako nung huli Size mo daw sa Inverse lang po to. Kala. Hyperbolic function na. Pero yung hyperbolic function. Parang wala pa akong trigonometric function. Hanapin ko nga dito. Wala ata. Hindi pwede mawala itong yung mga basic calculus din Alam ko, meron ako nun partial fraction. Hirap maghanap. Kung baka nandito lang yun. Antiderivatives, parang wala. Parang wala pa akong cost sa trigonometric function. Alam ko, baka meron ako. Meron ako trigonometric function, yung derivatives lang. Meron ako dito Parang wala. Parang wala yata akong video ng trigonometric function, Relix. Sige, baka sa susunod na lang. Hanapin natin yung video ko. Para here I go. Ito trigonometric function. Kaso may mga parts na yan, Relix Ayan. Meron mga parts na yan, trigonometric function. Transformation of trigonometric. So, sine and cosine, tangent, tsaka yung second din. Kasi puro mga basic lang yung alam ko. So, pahanapin mo na sa YouTube channel ko, Relix. Okay, babalikan natin. May technique po dyan kung saan siya divisible, kunwari 240, divisible po sa 60. Kaya reference is 60. So, 60 lang daw maging reference niya. Wait lang. Salamat po. So, try natin 180.
Baka kasi yung 240, lampas na po siya ng 270, di ba? Tignan lang natin. 180 na, so try natin. So, 180 minus yung 240 daw. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, 60 talaga. So, sabi daw, para maging 60 yan, so sabi daw ni Lausi, 240 daw minus 180. So, maglagay tayo ng paalala. So, kapag ang given ng angle natin is nasa 90 degree, ano na po yan. Kapag ang angle natin, lampas na po siya ng angle natin, quadrant 1 po to quadrant 1. Selan talaga, quadrant 1. Ito po yung kapag yung 180 degree, quadrant 2. Kapag kasi ang angle natin is 270 is quadrant 3, at yung quadrant 4 is 360 po talaga. So, depende po sa category to. Yan lang, di ba? Yan. So, ito 60 degree. Kaso, naka-negative. Ma'am, paano natin malalaman? 60 degree po yan. Teka lang. Natin. Kaso, may problem po tayo. So, 60 degree po yan. So, ano na magiging angle natin po dito? Medyo ang hirap po tayo i-figure out. So, ito po yung 30. Sandali. 30 po to, no? 30. 90 tsaka 60. Nakaiga kasi ito eh. So, 60 po yan. So, ganito, Lausi. Kapag yung 30, ang hypotenuse natin is 2. 2 yan, tapos yung ang opposite natin is square root of 3. Tapos yung kapag yung adjacent natin is 1. Pero naka-negative po siya. Ma'am, paano natin malalaman pag may negative? Nahirapan ako. So, may negative po yan, may negative. So, dito ang negative kasi negative yung square root of 3 natin. So, ayos di SOHCAHTOA, guys. SOHCAHTOA. So, sine data is equal to opposite over hypotenuse. So, ano yung opposite natin? Pag sine po tayo, guys, yung square root of 3 natin. So, opposite po yun is negative square root of 3. Tapos, ang hypotenuse natin is 2. So, ito na yung magiging sagot natin. Lausi, ganun lang. Kaso naka-negative kasi nasa quadrant 3 po siya. So, naka-negative po yan. Nandito, naka-negative. Ito positive yun kasi nandun po siya. Kasi x-axis po yan, di ba? Na 1 po tayo lang. Negative 1 po to. Yeah. So, ang hinahanap yung sign sa natin, sa unit circle natin, is negative square root of 3 over 2. Ito na po yun. Ganun lang. Ma'am, paano kapag cosine? Ganun pa rin. So, hanapin mo lang yung natin, yung special triangle natin. Pag ganun. So, tinatanong is the negative square root of 3 pag sine natin. Paano pag cosine? Ganun pa rin ang itsura. So, since naka 60 degree po yan, di ba? So, kapag cosine data po tang binibigay, SOHCAHTOA po tayo. So, adjacent over hypotenuse. SOHCAHTOA ba? Okay, salamat po kayo, no? Okay. SOHCAHTOA ba? So, adjacent over hypotenuse. So, ito ba yung adjacent natin? Hello? Adjacent natin is negative 1. So, negative 1 ng adjacent natin kasi nakatapat po siya sa quadrant natin sa number lines natin kasi nasa quadrant po. So, negative 1. Hypotenuse natin is 2.
So, ito pa yung sagot natin ng cosine natin. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Ila. Paano kapag if yung tangent natin? Napakadali lang. So, ang gagawin natin dyan, isa-substitute lang. Kapag ang tangent is y over x, substitute lang naman. Kapag ang y natin, hindi na kailangan ng substitute. So, lang po tayo. Kung titignan natin yung sin 240, wait lang. Titignan natin si unit circle. Ito. Yeah. Wait lang. Okay, 240. O, 240. Yan. So, 240, ito na negative. Yan. So, muna pa na po negative po yan. Ito pa yung magiging sagot natin. Tandaan nyo kapag ganito, sige na, malagay natin ang value nito. If naglilito kayo, ito yung magiging value. Pero initial angle natin is 60 degree po yan. So, magiging value natin is will be the, teka lang. So, negative 1/2 over, comma, negative square root of 3 over 2. Ganun lang kasimple. So, tangent is a substitute lang naman. So, ganun. So, babalik ta rin natin to. So, negative square root of 3 over 2 times, balik ta rin ito is negative 2 over 1. So, cancel out. Cancel out yung negative. So, magiging na siya? Magiging will be the square root of 3 po talaga. Yala. Substitute lang naman to. Yala. So, substitute to substitute lang. Kayo na kanong bahala magganyan. Pag yung nag-aano ng unit circle nyo. Yun lang. Kapag ano lang yung madali lang po yan. So, substitute lang naman. Ito pa yung x, ito pa yung y natin. Paano kapag yung ano natin, cosecant data, kapag cosecant po yan, 1 over y yan. So, napakasimple. So, 1 over yung y natin is negative square root of 3 over 2. So, pag ganyan, masaya lang talaga prop nyo, wala po tayong magagawa, negative 2 over square root of 3. Rationalize pa yan. So, ilan talaga yan. So, negative 2 square root of 3. Rationalize, kayo na mag-rationalize. So, di na magkasya. Answer out, hindi magiging ano na siya. Magiging negative 2 square root of 3 over 3. Yun yung sagot natin. Yun lang. So, square root of 3, negative 2 square root of 3 over 3. Yun yung magiging cosecant natin. Kapag yung, secant natin, ang secant natin is 1 over x. Napakadali lang. Substitute lang naman pa. Kasi kabaliktaran po ng negative 1 will be the 1 times negative 2 will be the negative 2. Ganun yung magsisagot natin. Kasi babaliktaran lang naman Kasi ang kabaliktaran ng negative 1 over 2 or 1/2 is negative 2 talaga yan. Ito lang yan. Kapag yung cotangent, babaliktarin lang naman. So, wala po tayong problema kapag cotangent is x over y. Pag x over y po ito, babaliktarin, multiplication yan. So, yan. Negative square root of 3 over 2. So, reverse po to. Negative 1/2 times, baliktaran na negative square root of 3 over 2 will be the negative 2 over square root of 3. Cancel out yung negative 2. Cancel out yung 2 tsaka negative side. So, problema, rationalize po diretso. So, 1 over square root of 3, rationalize. Ay, di ganun lang. Ay, parang pwede ata. Tignan natin yung cross issue nito. Hindi po pwede kasi mag-cancel out kasi rationalize po to.
Bawal yan. Eh, ganun din naman kasi mag-cancel board, malabas is 1 na square root of 3. Huwag ka na lang mag-cancel kasi paulit-ulit lang po tayo. So, sagot will be the cotangent natin square root of 3 over 3. Ganun lang. Ganun lang siya. Di ba ang gulo talaga ng papers natin? Dahil sinang ko natututunan. Okay, so titignan natin magde-derivatives na pa ako. Sige, isa na lang kasi mag-live na po ako kasi pagod lang kasi ako sa galing paghahanap ng damit eh. Tignan lang natin ha. Pagbigyan natin pagkakataon to. Okay. Nakapagod. So, may nagtanong dito eh. Sige, magde-derivatives po tayo. Patapos na kasi ako eh. Kalang. Okay, mag-derivatives po tayo. So, ano lang po tayo mga ano natin. So, just lang daw po, derivatives. Tapos ko na po yun doon sa YouTube channel ko. So, wait lang. Kasi tinuro ko na ba sa live stream pero mag-iba po siya. Iba yung sa akin yung may quantity. Pero yung iba daw, yun yung tinuro yung mga absolute value kasi masela po sila. Sige, sagutan natin. Sige, derivatives po tayo. May konting derivatives po tayo guys ha. Okay. Ma'am, paano kapag yung derivatives niya sa y prime, y is equal to ln of the x squared plus 4. So, paano natin sasagutan to? Kasi kukunin natin u natin. So, u natin is x squared plus 4. Derivatives ng ganitong given na to. Ano yan? Power po to. So, magiging ano na siya? Magiging 2x. Tapos, derivatives ng positive will be the ano po siya? 0 po siya or constant na po siya. So, wala. 0 po talaga yan. So, yun lang talaga yan. Gawin natin dyan. Kaso naka-ln. Kasi ano ba pag ln? Tandaan natin kapag ln ka pa, so will be the 1 over x po talaga yan. So, ang sagot natin, kapag ang ln natin, yung ibabaw natin yan. So, will be yung sagot natin yung, kasi may tandaan dito eh. So,
ano natin, so yung DU natin, DU over U daw sa ano ko, sa live streaming ko. Kasi ang DU natin, yung sinagot natin, yung Wi-Fi natin, derivative si mga to, si will be D 2x over x squared plus 4. Okay, tama po kayo. Worst, 2x plus 4. Tama. Ito na po yan. Basic lang po yan. Wala na ba? Paano kapag may integral yan? Medyo mahirap yung integral, ah. Wala na po akong maisip na given, eh. Mag-i-live na po ako, eh. Kasi ang totoong dinidiscuss ko talaga yung mga 6 trigonometric functions. So, inarot po talaga yan. Okay na po to. From easy to mahirap lang po talaga. Ayan. Sige, screenshot yung gusto niya. Ito na po yan. Inarot ko na po yan talaga. Sige lang. Sige, mag-iisip-isip pa ako, eh. Hirap naman ito. What if kapag ganito? Y is equal to ln of sin x. Hirap, ah. So, ang u natin will be D. Ang u natin, maging u natin is sin x daw. Derivatives ng sin x will be the cosine x. Kasi yung derivatives ng x natin will be the 1. Hindi na isusulat. Hindi lang. Ang gagawin natin dyan, di ba, du over u? Kasi ang du natin will be D y prime is equal to cosine x over yung ano natin, u natin is sin x. Okay. Hindi yan basta-basta. Ingat lang po kayo. Tama ba ako? Akala nila lang pag ganyan, final answer, hindi naman pala. Ang totoo kasi kapag cosine over sine, kung babalikan niyo yung Piatos method, yung tinuro ni Engineer Kay, yung Piatos method, yung magic hexagon, yan tinatawag lang dyan yung, sige, drawing tayo ng Piatos method. So, yung katanungan niya, so will be D cotangent x po talaga. So, ito po yung final answer. Ma'am, bakit gano'n? So, drawing po tayo ng Piatos na drawing. Kung babalikan nyo. Ito po yung sine. Ito po yung cosine. Ito yung tangent. Ito po yung cotangent. Ito po yung wait lang. Cosecant, ito yung secant. Kung babalik kami yung Piatos method, bakit naging cotangent? Kasi ito po yung cosine, ito yung sine. Ito po yung yung product identity, natin yung initial natin. Kasi ang ikot niyan, sine over cosine over sine. So will be D, ang sagot natin will be D, cotangent po tayo. So, titignan natin yung natin, ha. Okay, titignan na natin. Ala.
Kasi pag binaliktad mo yung cosine tsaka sine, so pag binaliktad nyo, cotangent po talaga yan. Aray ko, sakit. At tanungan ko kasi, yung sine and cosine, pag binaliktad mo lang siya, aray ko, sakit. Namamaga yung ano ko. Ito yan. So, ano po to? Ang tawag dyan is counterclockwise direction po yan. Kasi alternate lang po talaga ang direction po to. Hindi po yung magiging igot lang yan. Ito. Kaya pag cosine over sine will be the cotangent. Ilang yun. Kapag yung tangent pinatanong, pag tangent, ang tangent natin is sine over cosine. Ito po yung magiging clockwise natin. Ilang. Yun lang yun. So, ito po yung magiging final answer natin. Sana lang. Wala lang po ako maisip na given. Hirap naman may square root. Paano pag may square root? So, y prime is equal to ln of the 7 root of the x. Hirap niyan. Okay. Okay, paano to sasagutan to? Siyempre, translate into the fractional exponent. O, ano natin to? ln. So, x is the power of 1 over 7. So, problema nga lang, naka-fraction po siya. So, ano po to? So, general power rule of derivatives. So, gagawin natin dyan, kaso naka-ln po to. So, alam mo naman pag di x over 1 over x. So, will be the, natin, 1 over x times yung 1 over 7 times yung derivatives ng L is 1 over x. So, gano'n lang, multiply. So, will be the, na siya? So, 1 over 7. X sila. Yan lang. Tingin pa yung na-answer natin. Okay, yan lang. Sige, paki-screenshot yan. Ako po ay mag-end live na. Titignan natin. Sample pa lang yan ha. Sige, screenshot nyo. Gusto nyo. Ano ulit yung mga 6 trigonometric function. Sige, screenshot nyo. Okay, sige. Mag-live na po ako kasi ako pa magpapahinga kasi sobrang pagod ko na. Sabi ko na nga, na-late na po ako ng 45 minutes. Kaya gano'n. Last lang namin kasi naghahanap kasi si nanay ng damit. Kasi yan yung susot niyo para sa niya. Sa darating lang po ng graduation ng aking pamangkin. Yeah. Etong medyo malabo mangyari ito kasi naka-decimal part po siya. So, hindi po siya hindi po siya applicable do sa unit circle natin. Hindi yun. Ito po yung given is data is equal to 480 degree. Ito po yun. Sagot natin. Yeah. Ito pa isa. Ito po yung ni-request nila kasi. Sige, hindi na to kasama to kasi pinaparequest lang ko. Wala na po kayo maisip i-event to. Sige, ako may mag-i-live na. So, see you on the next math tutorial if wala akong ginagawa kasi busy ako. Sige, ingat kayo at magandang gabi. Bye guys! Matulog na kayo, yun lang. Ako pa yung magpapahinga. Salamat sa panonood.